ang tono pero naroon pa rin ang bigat. Tahimik silang pareho ng ilang minuto, tanging lagaslas ng bunting sa kangkong ang naririnig. Sa wakas, nagsalita si nanay, mahina, parang nagdadalawang isip. Naalala ko siya kanina, yung apo ko. Habang naririnig ko yung mga batang naglalaro sa kalsada, para bang nandito siya. Before we start, like and subscribe because there are things here that you need to know before anyone else. Napasinghat si Aileen, agad itinago ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagyuko. Ayaw niyang makita ng ina ang muling pag-ikot ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip tumayo siya at kunwang inasikaso ang mga biniling prutas. Pero sa loob niya, isang bagyo ang nag-umpisa na namang umikot. Bakit kailangang maungkat? Bakit kailangan pang ipaalala ng lahat sa kanya ang kawalan na pilit niyang nililibing sa katahimikan? Lumapit siya sa bintana at tinitigan ang labas. Ang mga batang naglalaro ng luksong tinik sa gilid ng kalsada ay tumatawa ng malakas, malaya, walang iniintinding bigat. Ang eksenang iyon ay tila isang insulto, isang paalala ng isang buhay na hindi na babalik kailanman. Hindi niya namalayang binanggit niya ang pangalan ng anak. Suisan, bulong niya. Bakit iniwan mo ako? Isang mabilis na sagot ang dumating mula sa loob ng kanyang isipan o baka mula sa kalawakan, hindi niya alam. Hindi siya ang nag-iwan, Aileen. Siya ay dinala. Napaatras siya, halos mabitiwan ang hawak na mangga. Tumingin siya kay nanay, ngunit abala ito sa pagluluto ng kangkong at walang reaksyon. Ibig sabihin, siya lang ang nakarinig. Kinagat niya ang kanyang labi, pilit inaalis sa isip ang narinig. Pagod lang siya. Sobra lang iniisip. Kinagabihan, nang bumagsak ang katahimikan sa kanilang maliit na bahay, muling bumigat ang hangin. Nasa banig siya, nakahiga, nakatitig sa kisam, ngunit bawat segundo ay parang oras na hindi natatapos. Ang dilim ng gabi ay parang nakapaloob sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga kuliglig sa labas, ang tahol ng aso sa malayo, at ang paminsan-minsang yabag ng tricycle na dumaraan. Ngunit ang pinakamalakas ay ang ingay ng kanyang sariling puso. Nasaan ka, Diyos? Bulong niya. Nasaan ka nang kinuha mo siya sa akin? Walang tugon. Walang tunog. At doon niya naramdaman ang galit. Galit na parang apoy na biglang lumiyab. Tumayo siya, lumabas ng bahay, at naglakad ng walang patutunguhan. Hindi na niya inalintana na gabing-gabi na o na baka may makakita sa kanya. Sa paglalakad, napadpad siya sa isang maliit na kapilya sa gilid ng kalsada. Ang ilaw mula sa loob ay mahina, ngunit malinaw na nakikita ang imahen ng birhen na nakatayo sa gitna. Napahinto siya, tinitigan iyon. Ang mukha ng birhen ay mapayapa, ang mga matay nakayuko, ang mga kamay ay nakadakip sa panalangin. Para bang walang iniindang sakit o bigat. At doon siya muling pinuno ng galit. Bakit ganyan ka lang, sigaw niya sa hangin. Tahimik. Walang pakialam. Lumapit siya, tumingin sa paligid, at walang pag-aalinlangan, sinipa ang base ng imahen. Umalinggaw ang tunog sa loob ng kapilya, malakas, malamig. Sa gilid ng kalsada, may isang matandang babae ang napasigaw. Aba? Aileen? Anong ginagawa mo? Pero hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Sa halip, bumulong siya ng mariin, halos pabulong ngunit puno ng puot, nasaan ka nang namatay ang anak ko? Nasaan ang Diyos mo? Huminga siya ng malalim, hinayaan ang galit na lumabas sa bawat salita. At pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan ang kapilya at ang imahen. Sa loob niya, akala niya ay nakalaya siya. Ngunit habang papalayo siya, naramdaman niya ang kakaibang panginginig sa dibdib, isang bigat na mas mahirap dalhin kaysa dati. Mainit ang sikat ng araw noon, at parang gintong kumot na bumabalot sa mga bubong ng baryo. Sa harap ng kanilang bahay, nakaupo si Aileen habang pinagmamasdan ang anak niyang si Suisan na naglalaro sa bakuran. Bitbit ng bata ang isang laruan niyang kotse na gawa lang sa lumang kahon at tinapala ng takip ng sardinas para magsilbing gulong. Tignan mo, mama! Vroom vroom, sigaw ni Suisan, tumatakbo paikot sa bakuran, parang nakikipagkarera sa hangin. Napangiti si Aileen noon, isang ating totoo, hindi pilit. Hala, ang bilis ng kotse mo. Baka hindi ko na kaya sumakay diyan. Huwag kang mag-alala, mama. Malaki ito para sa atin dalawa, sagot ng bata, sabay tawa na parang kampana. Sa bawat hagikik ni Suisan, para bang nawawala ang lahat ng bigat ng buhay. Siya ang araw ni Aileen, liwanag sa gitna ng hirap ng gawaing bahay at pagod sa palengke.
Kahit isang simpleng bata lang siya sa baryo, para kay Aileen, siya na ang mundo. Naalala niya pa ang mga gabi na mahimbing na natutulog si Suisan, nakayakap sa lumang unan, at habang pinagmamasdan niya ito, nararamdaman niyang may saysay ang lahat. Ngunit dumating ang araw na bumura sa lahat ng iyon. Isang hapon, habang naglalaro si Suisan kasama ang ibang bata sa tabing ilog, isang tawanan ang nauwi sa sigawan. Narinig ni Aileen ang mga yabag ng batang kumakaripas ng takbo, sumisigaw ng tulong. Si Suisan! Si Suisan nahulog sa tubig. Agad siyang kumaripas, halos mabuwal ang mga paa niya sa batong kalsada, at nang dumating siya sa pampang, nakita niyang ang anak niya ay nagpupumiglas sa gitna ng malakas na agos. Suisan, sigaw niya, halos maiyak ang boses. Tumalon siya sa tubig, pinilit abutin ang bata, ngunit mas mabilis ang agos. Ilang segundo lang, nawala ito sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kabilang pampang, kung paano siya sumigaw para humingi ng tulong, o kung paano siya nahila ng mga taong dumating. Ang alam lang niya, ang anak niyang minamahal ay natagpo ang walang malay, nakahandusay sa mabatong dalampasigan. Mama, mahina, halos pabulong na salita ang lumabas sa labi ni Suisan bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Mahal ko, huwag mong iwan si Mama, sige na, please, sigaw ni Aileen, nyuyugyog ang maliit na katawan. Dumating ang barangay health worker, sinubukan ang sear, ngunit sa bawat segundo, mas lumalabo ang pag-asa. Hanggang sa may nagsabi, mahina ngunit malinaw. Wala na siya. At doon bumagsak ang mundo ni Aileen. Sa gabing iyon, nakaluhod siya sa tabi ng banig kung saan nakahiga ang malamig na katawan ng anak. Ang mga kandila sa paligid ay nagbibigay ng mahina at nanginginig na ilaw. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nagdarasal ng rosaryo, ngunit para kay Aileen, walang marinig kundi ang katahimikan ng langit. Diyos ko, iligtas mo siya. Bumalik siya, kunin na lang ako kapalit, sigaw niya, halos maubos ang boses. Ngunit walang sagot. Walang milagro. Sa bawat patak ng luha niya, mas lumalalim ang sugat. Hanggang sa dumating ang madaling araw, at tinanggap na ng lahat na wala nang maibabalik. Simula noon, naglakad si Aileen na parang anino. Ang mga kulay ng mundo ay naging abo. Ang mga bata sa kalsada ay parang multo na nagpapaalala ng anak niyang wala na. At ang bawat dasal ay naging walang saysay. Sa puso niya, isang boses ang nagsimulang magsalita, nasaan ang Diyos mo ngayon? Wala siyang awa. At dahan-dahan, naniniwala siya roon. Sa mga araw na sumunod, tumigil na siyang lumuhod sa oras ng dasal. Tumigil siyang sumabay sa rosaryo ng kapitbahay. Ang bawat tunog ng kampana ng simbahan ay parang insulto. Para kay Aileen, wala ng Diyos. Wala ng awa. At wala ng dahilan para magtiwala muli. Mainit ang hapon nang muling naglakad si Aileen sa makipot na kalsada. Wala siyang tiyak na pupuntahan, para bang umaandar lang ang kanyang mga paa nang hindi niya iniisip. Ang araw ay matalim, ang alikabok ay kumakapit sa laylayan ng kanyang palda, at ang init ay parang apoy na humahaplos sa kanyang balat. Ngunit wala siyang pakialam. Mas mainit ang galit sa loob niya kaysa sa araw na yon. Habang naglalakad, napansin niya ang isang maliit na gusali sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan mula sa palengke. Isang kapilya. Ang pintuan ay bukas, at mula sa loob, lumalabas ang malamlam na liwanag ng kandilang nag-aalab. Huminto si Ellen. Hindi niya madalas mapansin ang kapilyang iyon dati, siguro dahil wala naman siyang interes, o dahil iwas siya sa anumang bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Ngunit sa araw na yon, parang may humila sa kanya. Pumasok siya. Tahimik ang loob. Ang mga dingding ay yari sa kahoy, medyo kupas na, ngunit maayos. Ang sahig ay malinis, may ilang bangkong kahoy na luma, ngunit matibay pa rin. Sa harapan, nakatayo ang isang imahen ng Birheng Maria. Mapayapa ang mukha, nakayuko ang mga mata, ang mga kamay ay magkasalubong na parang nagdarasal para sa lahat ng naroroon. Natigilan si Ellen. Hindi niya alam kung bakit nanigas ang kanyang katawan, ngunit sa sandaling makita niya ang mukha ng Birhen, parang sumabog ang lahat ng kinikimkim niyang sakit. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya na para bang pinipiga ang kanyang puso. Lumapit siya, mabagal ngunit may bigat sa bawat hakbang. Habang papalapit, mas lalong lumalakas ang kanyang galit. Bakit ganyan ka lang, mahinang bulong niya, ngunit puno ng pang-uuyam. Tahimik. Laging nakayuko. Laging nakapikit. Nasaan ka nang kinuha ang anak ko? Nasaan ka nang humihingi ako ng tulong?
Walang sagot, syempre. Iyon ang pinaka-nakakainis. Laging katahimikan. Mas lumapit siya. Ang malamlam na liwanag ng kandila ay tumatama sa mukha ng imahen, at lalo lang itong nagmumukhang payapa, tila walang pakialam sa kanyang kirot. Wala ka bang pakiramdam? Tanong niyang muli, ngayon ay mas malakas na. Wala ka bang alam sa sakit ng isang ina? Hindi mo ba naramdaman kung paano mawalan ng anak? Ang boses niya ay umalingaw sa loob ng maliit na kapilya, at sa labas, may ilang dumaraan na napatingin. Ngunit wala siyang pakialam. Napapikit siya ng mariin, at isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala ng huling gabi kasama ang kanyang anak. Ang malamig na katawan sa ibabaw ng banig. Ang walang buhay na mga mata. Ang sigaw niya sa Diyos na hindi sinagot kailanman. At doon siya tuluyang nadala ng galit. Kung hindi mo ako narinig noon, maririnig mo ako ngayon, bulong niya, at bago niya alam, sinipa niya ang base ng estatwa. Umalingaw ang tunog, malakas, parang pumutok ang sahig. Ang imahen ay hindi naman bumagsak, ngunit ang alinggaw ng pagsipa ay tila umikot sa buong kapilya at lumabas hanggang kalye. Aba, Diyos ko, sigaw ng isang matandang babae sa labas, na pahawak sa dibdib. Anong ginagawa mo, Ellen? Ngunit hindi siya natinad. Ang puso niya ay kumakabog, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kakaibang ginhawang sumiklab matapos ang galit na yon. Nasaan ka nang namatay ang anak ko? Sigaw niya, halos punit ang boses. Nasaan ka? Napaluhod siya, hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa bigat ng emosyon. Ang mga kamay niya ay nanginginig, ang mga mata ay puno ng luha na ayaw nang bumagsak. Sa kanyang paligid, tahimik ang kapilya. Wala siyang narinig na tugon, wala siyang nakitang pagbabago. Ang imahen ay nanatiling nakayuko, tahimik, walang galaw. Ngunit sa loob niya, may kakaibang panginginig. Para bang may linya siyang tinawid na hindi na niya mababalikan. Tumayo siya, mabilis na pinunasan ang kanyang mukha, at tumalikod. Sa likod niya, ang matandang babae ay nanatiling nakatingin, nanginginig, hindi alam kung lalapit o lalayo. Ngunit nagpatuloy si Ellen sa paglalakad palabas, hindi lumilingon. Ang kanyang dibdib ay mas magaan, ngunit mas mabigat din sa paraang hindi niya maipaliwanag. Sa labas, ang araw ay patuloy na nagniningning, walang pakialam sa kanyang sugat. Ang mga tao sa kalsada ay abala sa kani-kanilang buhay. At siya, na akala'y nakahanap ng sandali ng pagpapakawala, ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng ginawa niya. Habang naglalakad siya palayo, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Totoo bang bato lang iyon, o may isang inang nakarinig sa bawat hampas ng aking galit? Pagka-uwi ni Ellen mula sa kapilya, halos manginig pa ang kanyang mga tuhod. Umupo siya sa bangko sa kanilang sala, hawak ang dibdib na para bang pinipigilan ang tibok ng puso na nagwawala. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng kanyang isipan, hindi katahimikan ang namamayani. Paulit-ulit niyang naririnig ang malakas na tunog ng kanyang pagsipa sa estatwa, parang metal na pumutok, parang bato na umalingaw sa mga dingding ng kanyang kaluluwa. Pinilit niyang ibaling ang isip sa ibang bagay. Inayos niya ang mga prutas sa mesa, nagbanlaw ng kamay, at tumulong kay Nanay Rosa na maghanda ng hapunan. Ngunit kahit gaano niya subukang maging normal, ramdam ng kanyang ina na may mabigat na bumabalot sa kanya. Anak, parang matamlay ka, sabi ni Nanay, nilalagay ang sinaing sa ibabaw ng kalan. Napagod ka ba sa palengke? Nay. Mainit kasi, mabilis na sagot ni Ellen, pilit nang umiti. Ngunit hindi tumama sa mga mata ang ngiti. Tahimik lang si Nanay, pero alam ng ina kapag may tinatago ang anak. Hindi na siya nag-usisa dahil alam niyang si Ellen ay parang pader kapag ayaw magsalita. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nasa banig siya, nakahiga, nakatitig sa kisami, habang ang paligid ay nababalutan ng dilim at ingay ng mga kuliglig. Ngunit sa kanyang pandinig, ang naririnig niya lamang ay ang tunog ng kanyang pagsipa, paulit-ulit, hindi matigil. At higit sa lahat, ang mukha ng Birheng Maria, mapayapa, matahimik, nakayuko. Hindi ito nawasak, hindi ito nagbago, ngunit sa isip ni Ellen, tila sinusundan siya ng mga matang nakapikit, mga matang walang salita, ngunit mabigat ang dating. Napabalikwas siya ng higa, naupo, at napahawak sa ulo. Bakit ba hindi ako tinatantanan? Bulong niya sa dilim. Kinabukasan, sinubukan niyang ilubog ang sarili sa gawain. Naglabas siya ng mga damit sa batya, piniga ang mga yon hanggang mangalay ang kanyang mga kamay. Naglinis ng bakuran, nagdilig ng halaman. Sa bawat gawain, pinilit niyang hindi maalala ang kapilya.
Ngunit sa bawat pag-ikot ng kanyang kamay sa damit, sa bawat pagdilig ng tubig, bumabalik ang imahe ng Birhen, at higit sa lahat, ang tahimik na mukha na tila hindi tinablan ng kanyang galit. Hindi totoo iyon, paulit-ulit niyang binubulong. Bato lang iyon. Wala iyong pakiramdam. Walang nakakarinig sa akin. Ngunit sa gabi, nang muling mahiga sa banig, bumabalik na naman ang parehong ingay, parehong mukha, parehong bigat. Ang katahimikan ng kapilya ay sumisingaw ngayon sa kanyang sariling kwarto. Ikatlong gabi na halos wala siyang tulog. Namumugto ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagtataka si nanay. Anak, may sakit ka ba? Para kang laging puyat, tanong ng ina, hawak ang balikat niya. Wala, nay. Maayos lang ako, sagot niya, ngunit mabilis niyang iniwas ang tingin. Hindi niya kayang aminin. Hindi niya kayang ikwento na sinipa niya ang imahe ng Birhen at simula noon ay hindi siya tinatantanan ng alaala. Isang gabi, nakatulog siya ng kaunti, ngunit nagising sa panaginip na nasa kapilya siyang muli. Naroon ang imahen, buo, walang gasgas, at nakayuko pa rin sa parehong paraan. Lumapit siya sa panaginip at nang tignan niya ang mukha nito, bigla itong tumingin sa kanya, hindi galit, hindi mapanumbat, kundi mata ng isang inang nagdurusa kasama niya. Napabalikwas siyang gising, pawis na pawis, humahabol ng hininga. Huwag mong isipin, bulong niya sa sarili. Panaginip lang iyon. Ngunit kahit anong sabihin niya, ramdam niyang may nakatingin sa kanya, may bumabalot sa kanya sa katahimikan ng gabi. At doon, sa loob ng dilim, nagsimula siyang maramdaman ang bangis ng kanyang sariling budhi, at ang katahimikan na dati parang kawalan, ngayon ay parang isang boses na naghihintay lang magsalita. Madaling araw. Tahimik ang buong baryo, tanging kuliglig at malalayong tahol ng aso ang bumabalot sa hangin. Ang oras sa dingding ng kanilang sala ay sumapit sa 3:00, at sa higaan ni Aileen, walang dumating na kahit isang hibla ng antok. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame, hawak ang kumot na parang pananggalang sa mga aninong gumagapang sa kanyang isipan. Sa 3 gabing nagdaan, puro katahimikan ang sumasakal sa kanya. Katahimikan na hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi katahimikan na parang pumapasa ng bigat. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig ang tunog ng pagsipa sa imahe ng Birhen, at paulit-ulit na nakikita sa kanyang isipan ang mapayapang mukha nito. Hanggang sa gabing iyon, ang katahimikan ay napalitan ng isang bagay na mas nakakakilabot at mas mahiwaga. Habang nakahiga, bigla niyang narinig ang kanyang pangalan. Aileen. Napadilat siya, agad na umupo, ang puso'y kumabog na parang may dumadagundong na tambol sa kanyang dibdib. Sino iyon? Bulong niya, nanginginig ang boses. Walang tao. Si nanay ay natutulog sa kabilang silid, humihilik ng marahan, walang kamalay-malay. Ang pintuan ay nakasara, ang mga bintana'y mahigpit na nakapinig. Ngunit muling dumating ang boses, malinaw at ngayon ay mas malapit. Aileen, anak, bakit mo ako sinasaktan? Parang yelo ang dumaloy sa kanyang ugat. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig, ang kanyang labi nanginig. Napahawak siya sa kanyang dibdib at hindi alam kung tatakbo o sisigaw. Ngunit hindi siya nakagalaw. Ang boses ay hindi mabangis, hindi matalim. Ito'y malambing, parang tinig ng isang ina na umaalo sa umiiyak na bata. Ngunit para kay Aileen, iyon ay nakakatakot, dahil imposibleng marinig niya yon sa ganoong oras, sa ganoong lugar. Mary, bulong niya, halos hindi niya kayang banggitin ang pangalan. Walang sagot. Ngunit ang presensya ay lumalim, bumigat ang hangin, at ang katahimikan ay naging tila buhay na nakabalot sa kanya. Ang paligid ng kanyang silid ay tila lumiit, bawat sulok ay parang puno ng mga matang nakatingin. Ngunit kasabay ng bigat ay may init, isang init na hindi nagmumula sa kanyang katawan, kundi sa paligid, isang init na parang yakap. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit mo ako tinatawag? Bulong niya, ang tinig niya ay basag at puno ng takot. Muling dumating ang boses, mas banayad, mas malinaw, anak, hindi kita iniwan. Alam ko ang sakit mo. At doon siya tuluyang bumigay. Napahagulgol siya, itinakip ang kanyang mga kamay sa mukha, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Ang bawat luha ay parang pagbagsak ng mga taon ng sama ng loob, galit at pagod. Hindi totoo. Wala kang alam sa sakit ko, sigaw niya, ngunit ang sigaw ay nauwi sa hikbi. Wala karoon ng mamatay ang anak ko. Wala karoon ng sumigaw ako ng tulong. Ngunit hindi siya sinagot ng galit. Sa halip, ang tinig ay muling bumulong, ako rin ay isang ina. Alam ko ang kirot ng mawalan ng anak.
Nanlamig siya. Para bang lahat ng kanyang depensa ay gumuho sa harap ng mga salitang iyon. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ang puso niyang batong matagal ng sarado ay tila nabasag sa isang hampas. Napaluhod siya sa gilid ng banig, ang kanyang mukha ay nakabaon sa unan, at ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa tela na parang huling pag-asa. Kung totoo ka kung ikaw nga ito, bakit hindi mo ako pinigilan? Bakit hindi mo siya iniligtas? Tahimik. Ilang segundo ng katahimikan na parang walang hanggan. Ngunit kasunod nito ay ang parehong presensya, mas malapit, mas matatag, anak, hindi lahat ng sakit ay maiiwasan. Ngunit hindi ka kailanman nag-iisa. Naramdaman niya ang kakaibang bagay, parang mga bisig na nakayakap sa kanya, hindi nakikita, hindi nahahawakan, ngunit totoo. At sa yakap na yon, naramdaman niyang may humahawak sa kanyang puso, pinapawi ang puot, binubura ang bigat kahit saglit lang. Humagulgol siya ng mas malakas, parang bata. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Suisan, hindi lang luha ng galit ang bumagsak sa kanyang mukha, kundi luha ng pagpapakawala. Ang silid ay nanatiling madilim, ngunit hindi na ito nakakatakot. Ang katahimikan ay hindi na parang bangin, ito ay parang kumot na bumabalot sa kanya. At sa sandaling iyon, sa madaling araw na iyon, alam ni Aileen na ang kanyang laban ay hindi na lamang laban sa alaala ng kanyang anak, kundi laban sa sariling puso na nagsara sa awa. Habang unti-unting bumabagal ang kanyang paghinga, narinig niya ang huling bulong bago siya mapagod sa pag-iyak, huwag kang matakot. Anak kita. Umagang-umaga, bago pa sumikat ng lubusan ng araw, naglakad si Aileen sa makipot na daan. Ang mga tindera sa palengke ay nagsisimula pa lamang maglatag ng kanilang paninda. Ang ilan ay may dalang basket ng gulay, ang iba'y nakikipagkwentuhan habang inaayos ang kanilang pwesto. Sa bawat hakbang, ramdam ni Aileen ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit higit pa roon, may humihila sa kanya, parang hindi siya makakaiwas. Ang direksyon ng kanyang mga paa ay malinaw, pabalik sa kapilya. Nang matanaw niya ang maliit na gusali, napahinto siya. Ang alaala ng pagsipa niya sa imahen ay parang patalim na muling bumutas sa kanyang konsensya. Ngunit hindi na siya umatras. Pinilit niyang lakarin ang natitirang distansya at pumasok. Tahimik ang loob. Iilang kandila lang ang nakasindi. Ang amoy ng natutunaw na wax ay sumalubong sa kanya, at ang malamlam na liwanag ay gumuhit sa kahoy na sahig. Sa gitna, naroon ang parehong imahen ng Birheng Maria, nakatayo, mapayapa, walang bakas ng anumang nangyari. Naramdaman ni Aileen ang paninikip ng kanyang lalamunan. Gusto niyang lumuhod, ngunit nanatili siyang nakatayo, pinagmamasdan ang mukhang iyon. Ang mukha ng isang ina na parang hindi natitinag ng galit na ipinukol niya rito. Anak. Napalingon siya. Mula sa isang sulok ng kapilya, lumabas ang isang matandang babae, balot ng belo, may hawak na maliit na supot ng kandila. Maaliwalas ang mukha nito, kahit puno ng kulubot, at ang mga matay naglalaman ng kakaibang lambing. Magandang umaga, sabi ng matanda, lumapit sa kanya. Ngumiti si Aileen ng tipid, hindi alam ang isasagot. Magandang umaga po. Tahimik silang nagkatinginan ng ilang segundo bago muling nagsalita ang matanda. Matagal na kitang nakikita dito, kahit minsan ay sa labas ka lang dumadaan. Tumigil ito, at sa kamarahang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang rosaryo, luma na, ang mga butil ay may gasgas at ang krus ay kupas. Para sa iyo ito. Nanlaki ang mga mata ni Aileen. Para saan po? Ngumiti ang matanda, inilapit ang rosaryo sa kanyang mga kamay. Hindi tinataboy ng ina ang sinumang lumalapit. Hawakan mo ito at kausapin mo siya. Hindi kailangang magaling sa salita. Basta sabihin mo ang laman ng puso mo. Parang may apoy na dumaan sa kanyang dibdib nang mahawakan niya ang rosaryo. Malamig ang metal ng krus sa kanyang palad, at ang bawat butil ay parang buhay. Pinisil niya iyon, hindi niya alam kung anong gagawin, ngunit ramdam niyang hindi ito ordinaryong bagay. Nagpasalamat siya, mahina, salamat po. Umupo siya sa isa sa mga bangko, hawak ang rosaryo na parang bagay na maaaring mabasag anumang oras. Pinagmamasdan niya ang mga kababaihan na nagsisimula ng magdasal. Naririnig niya ang kanilang mga bulong, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sinubukan niyang sundan. Mahina, basag, at mali-mali ang kanyang pagkakabigkas. Nahihiya siya sa sarili niya, parang bata na natututo palang magsalita. Ngunit ipinagpatuloy niya, hawak ang bawat butil, isa-isa, mabagal. Sa bawat salita, may kumikirot. Sa bawat butil na kanyang pinipisil, parang may pader na natitibag.
Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy, hindi niya napansin sa una. Hanggang sa mapuno ang kanyang mga mata at dumaloy ang mga yon sa kanyang pisngi. Bakit ako umiiyak? Bulong niya sa sarili, nanginginig ang labi. Ngunit hindi siya tumigil. Paulit-ulit niyang inuulit ang mga salitang iyon habang pinipisil ang mga butil. Nang matapos siya sa unang bahagi, itinago niya ang mukha sa kanyang mga kamay. Ang mga babae sa paligid ay hindi nagtatanong, hindi siya hinuhusgahan. Isa sa kanila, tahimik na lumapit, marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Walang sinabi, ngunit sapat na yon para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Habang patuloy siyang nagdarasal, naramdaman niya ang parehong presensya mula sa madaling araw. Ang init na yon, ang yakap na hindi nakikita. At sa gitna ng kanyang mga hikbi, narinig niya ang bulong na kilalanan niya, "Huwag kang matakot. Anak kita." Tumango siya kahit walang kausap. Hindi na ako takot. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay hindi lamang luha ng galit o lungkot. Ito'y mga luha ng isang pusong muling natutong maniwala, kahit kaunti lang, kahit mahina. Sa oras na yon, habang hawak ang rosaryo, alam niyang nagsimula ang isang bagay na hindi na mapipigil. Hawak ni Aileen ang rosaryo gabi-gabi. Sa bawat butil, pilit niyang inuulit ang mga dasal na narinig niya mula sa mga babae sa kapilya. Ngunit hindi naging madali. Sa halip na katahimikan, madalas na umaapaw ang alaala ng kanyang anak. Sa bawat "Aba Ginoong Maria" na kanyang binibigkas, bumabalik ang larawan ng malamig na katawan ni Suisan, nakahandusay sa banig, at ang sigaw niya sa Diyos na hindi kailanman sinagot. "Bakit hindi ako pinakinggan?" bulong niya habang pinipisil ang butil. Ang luhay tumutulo at ang dibdib niya ay sumisikip. Sa halip na ginhawa, tila mas binubuksan ng panalangin ang sugat na pilit niyang tinatakpan. Ngunit kahit ganoon, hindi siya tumigil. Isang gabi, napansin siya ng kanyang ina. Habang si Nanay Rosa ay naglalagay ng kumot sa higaan, nakita nitong hawak-hawak ni Aileen ang rosaryo, umiiyak ng tahimik. "Anak," mahinang tawag ni Nanay. "Bakit ka umiiyak?" Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha. "Wala, Nay. Pagod lang." Ngunit hindi naniwala ang ina. Lumapit ito, umupo sa tabi niya, at marahang hinaplos ang kanyang buhok. "May nabago sa iyo nitong mga araw na ito. Nakikita ko kahit hindi mo sabihin. May pinagdaraanan ka at hindi ko alam kung paano kita matutulungan." Hindi sumagot si Ellen. Tanging hikbi lamang ang lumabas sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang umingay ang baryo. May mga bulungan sa palengke, may mga tsismis na kumalat. Si Aileen, pumapasok sa kapilya ng mga Katoliko. Naliligaw siya sa landas. Nakalimutan na niya ang ating pananampalataya. Isang hapon, habang namimili siya ng gulay, narinig niya mismo ang mga kapitbahay na nag-uusap. Hindi na nila inilihim dahil alam nilang maririnig niya. "Sayang si Aileen," sabi ng isa, maganda, matalino, pero nasira ng kalungkutan. Napakagatlabi siya, pinilit hindi sumagot. Ngunit sa loob niya, parang binabato siya ng bawat salita. Kinagabihan, dumating ang kanyang pinsan. Matapang ang boses, halos sumigaw. "Aileen, totoo ba ang naririnig namin? Pumapasok ka sa kapilya ng mga Kristiyano. Nakakahiya ka sa pamilya." Nanlaki ang mata ni Nanay, agad na pinigilan ang pinsan. "Huwag mong sisigawan ang anak ko dito sa bahay ko." Ngunit si Aileen ay nanatiling tahimik, pinipisil ang rosaryong nasa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Galit at hiya ang nagsalubong sa kanyang dibdib. Pag-alis ng pinsan, tumingin sa kanya si Nanay. "Anak, totoo ba?" tanong nito, may halong lungkot at kaba sa tinig. "Sumasama ka ba sa kanila?" Napalunok si Aileen, tumitig sa mata ng kanyang ina. Naroon ang bigat ng desisyon. Maaari niyang itanggi, maaari niyang itago, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi na siya maaaring magsinungaling. "Nay," mahinang sagot niya. "Pumupunta ako. Nagdarasal ako kasama nila." Natigilan si Nanay, napaupo sa silya, at napahawak sa kanyang noo. "Anak, bakit?" Umiyak si Aileen, hawak ang rosaryo sa kanyang dibdib. "Dahil doon ko lang naramdaman na may nakikinig sa akin. Doon ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa. Nay, hindi ko kayo tinatakwil. Hindi ko pinagtataksilan ang pamilya natin. Pero doon ko lang muling nakita ang liwanag." Tumahimik ang kanyang ina, ngunit sa mga mata nito ay may luha ring tumulo. Hindi ito sumagot, hindi ito nagalit, ngunit ang katahimikan ay mabigat.
Noong gabing iyon, mag-isa sa kanyang kwarto, muling humawak si Aileen sa rosaryo. Ang bulong ng mga kapitbahay, ang sigaw ng kanyang pinsan, at ang tanong ng kanyang ina ay parang mga palaso sa kanyang puso. Ngunit sa bawat paghawak niya sa butil, naroon din ang boses na unti-unting nagbibigay lakas, huwag kang matakot. Anak kita. At doon niya naunawaan, ang kanyang pakikibaka ay hindi laban sa baryo, hindi laban sa pamilya, kundi laban sa takot sa loob niya. Madaling araw na naman. Ang orasan sa dingding ay muling tumama sa 3:00. Nakahiga si Aileen ngunit muling gising, nakadilat, hawak-hawak ang rosaryo na hindi niya mabitawan kahit sandali. Ang hangin sa loob ng kanyang silid ay tila mabigat, parang may nakabinbing pangyayari na hindi niya maipaliwanag. Tahimik ang lahat, sobrang tahimik na tila pati ang mga kuliglig sa labas ay natahimik. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, umaasang makakatulog kahit saglit. Ngunit bago pa siya madala ng antok, narinig niya ang tinig. Malinaw, malambing, at sabay na malapit at malayo. Aileen. Napadilat siya, agad na napaupo sa kanyang banig. Sino ka? Sigaw niya, nanginginig ang tinig. At dumating muli, mas malinaw, mas buo, ako si Maria, ang iyong ina. Parang gumuho ang mundo ni Aileen sa mga salitang iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata, at napahawak siya sa kanyang dibdib na kumakabog ng todo. Hindi galit ang boses, hindi matalim, walang anino ng paningisi. Sa halip, iyon ay tinig ng isang ina, mapagmahal, puno ng lambing, at may dalang habag. Mary, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ako ang sumipa sa'yo. Ako ang lumait. Ako ang tumalikod. Bakit mo ako tinatawag? Tahimik sandali at muling dumating ang tugon, dahil anak kita. Kahit anong gawin mo, hindi ko tatalikuran ang isang anak. At doon, bumigay ang lahat ng matagal niyang tinatagong pader. Bumagsak siya sa kanyang tuhod, ang mga luhay dumaloy na parang ilog na hindi mapigilan. Patawad. Patawad, hindi ko na alam kung sino ako, hindi ko na alam kung paano mabuhay. Kasabay ng kanyang hagulgol, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang may bisig na yumakap sa kanya, hindi pisikal, ngunit totoo. Malamig ang gabi, ngunit may init na bumalot sa kanyang katawan. Ang init na yon ay dumiretso sa kanyang puso, pinapawi ang mga sugat, pinapalambot ang mga pader ng galit at pride na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Hindi ka nag-iisa, anak, bulong ng tinig. Ang lahat ng sakit mo, naramdaman ko rin. Ang lahat ng luha mo, nakita ko. Ako man ay umiyak sa ilalim ng krus ng aking anak. Tumigil si Aileen sa paghikbi, napatingala, nanginginig. Alam mo kung ano ang pakiramdam. Sagot ng tinig, banayad ngunit puno ng katiyakan. Nandoon ako. Alam ko ang bigat ng puso ng isang ina na nawalan ng anak. Ngunit hindi natatapos ang lahat sa kamatayan. May pag-asa, anak ko. May pag-ibig na mas malaki sa sakit. Mas lalo siyang napahagulgol. Iniyakap niya ang kanyang mga braso sa sarili, parang may niyayakap siyang hindi nakikita. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang presensya, isang yakap na hindi bumibitaw. Mama Mary, bulong niya, nanginginig ang tinig. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko alam kung paano magsimula. Turuan mo ako. Simula ngayon, hindi ka nalalakad ng mag-isa, bulong ng tinig. Anak kita. Huwag kang matakot. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Aileen na parang may tinanggal na mabigat na tanikala mula sa kanyang dibdib. Ang bigat ng galit, ng sama ng loob, ng pagkamuhi, lahat iyon ay tila natunaw sa init ng yakap na hindi nakikita. Humagulgol siyang muli, ngunit ngayon, hindi ito hagulgol ng puot. Ito'y hagulgol ng isang pusong bumigay, isang pusong sa wakas ay sumuko. Sa mahabang panahon, nakaluhod siya, hawak ang rosaryo, pinupuno ng luha ang malamig na sahig ng kanyang silid. Hindi niya alam kung gaano katagal, ngunit nang sa wakas ay dumating ang liwanag ng umaga, nakahiga siya sa kanyang banig na may ngiting mahina ngunit totoo. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang anak, nakatulog siya ng may kapayapaan. At bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, muling dumampi ang bulong, hindi kita iiwan. Anak kita. Nagising si Aileen kinabukasan na may kakaibang gaan sa dibdib. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang liwanag ng araw na dumadaan sa maliit na bintana ng kanilang silid, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nabulagan ng bigat ng alaala, kundi ng marahang init na tila nagmumula hindi lamang sa araw kundi sa kanyang puso. Pinakiramdaman niya ang sarili.
Ang sakit ng pagkawala ni Suisan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito parang bangin na walang hanggan. Para itong sugat na unti-unting nagiging peklat, ramdam pa rin, masakit pa rin kapag hinawakan, ngunit may kakaibang tibay na dala. Napangiti siya, mahina ngunit totoo. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng mga bata sa kalsada. Tumatakbo ang ilan, may hawak na tansan at goma, naglalaro ng tumbang preso. Noon, ang mga tanawing iyon ay parang kutsilyo sa puso ni Aileen, paalala ng anak niyang wala na. Ngunit sa araw na yon, tumigil siya saglit, pinagmamasdan ang kanilang tawanan. At sa gitna ng kirot, may kakaibang lambing na dumaloy sa kanyang dibdib. "Magandang umaga, Ate Aileen," bati ng isa sa mga bata. "Magandang umaga," tugon niya, at sa unang pagkakataon, may kasamang ngiti na hindi pilit. Ngunit hindi nakataka sa kanya ang mga matang nakamasid. Sa gilid ng kalsada, ilang kapitbahay ang nagbubulungan, halatang pinag-uusapan siya. Naririnig pa niya ang bulong, ayan na naman siya. Pumapasok sa kapilya ng mga Kristiyano. Naliligaw na siya. Sayang, mabuting tao pa naman. Humigpit ang hawak niya sa bayong, ngunit hindi niya hinayaang lamunin siya ng hiya. Sa halip, tumuloy siya sa kanyang lakad, mas banayad ang bawat hakbang, na parang may umakay sa kanya. Sa palengke, naramdaman pa rin niya ang mga tingin. Ngunit habang bumibili ng gulay, may lumapit na tindera, si Aling Marta, at marahang bulong, "Anak, nakita kita sa kapilya kahapon. Huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa." Napatitig siya sa matanda, at halos maluha sa lambing ng tinig nito. Tumango siya, hindi makapagsalita, at mabilis na nagpasalamat. Sa maliit na sandaling iyon, naramdaman niyang hindi lahat laban sa kanya. Kinahapunan, bumalik siya sa kapilya. Pagpasok niya, naroon ang mga kababaihan, nakaupo sa kahoy na bangko, hawak ang kanilang rosaryo. May ilan sa kanila ang agad na ngumiti sa kanya. Walang tanong, walang batikos, walang bulong. Isang ngiti lamang na parang nagsasabing, "Tanggap ka rito." Umupo si Aileen sa dulo, hawak ang kanyang rosaryo. Tahimik niyang sinimulan ang dasal, mabagal, paminsan-minsan ay natitisod sa mga salita. Ngunit hindi iyon mahalaga. Sa bawat butil na kanyang pinipisil, nararamdaman niya ang lambing ng mga babaeng kasama niya, at higit sa lahat, ang presensya ng inang alam niyang nakikinig. Habang umaalinggaw-ngaw ang unisono ng mga dasal, napapikit siya. Sa kanyang puso, bumalik ang imahe ng anak. Ngunit ngayon, hindi ito eksenang puno ng kirot at kawalan. Sa halip, nakita niya si Suisan na nakangiti, tumatakbo sa isang parang napuno ng liwanag. Hindi na ito luha ng kawalan, kundi luha ng isang inang muling nakahanap ng kapayapaan sa alaala. Pagkatapos ng dasal, lumapit sa kanya ang isang matandang manang. "Anak, salamat at dumalo ka. Alam mo, dito, lahat tayo'y magkakapatid. Wala kang dapat ikatakot." Napangiti si Aileen, sabay tulo ng luha. "Maraming salamat po. Akala ko wala nang makakatanggap sa akin." Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang ina, kahit anong galit o tampo ng anak, hindi siya sumusuko. Ganoon din si Maria. At kung tinanggap ka niya, paano pa kaming tao? Muling bumigat ang dibdib ni Aileen, ngunit sa oras na yon, hindi ito bigat ng pasakit, kundi bigat ng isang yakap ng bagong pamilya na natagpuan niya. Pag-uwi niya, naglakad siya sa barangay na mas magaan ang mga paa. Ang mga bulong ng mga tao ay naroon pa rin, ngunit hindi na iyon ang boses na nangingibabaw sa kanyang puso. Ang naririnig niya ngayon ay ang bulong ng ina mula sa madaling araw, "Hindi ka nag-iisa. Anak kita." At sa bawat hakbang, naramdaman niya na ang dating sugat na nagtulak sa kanya sa dilim ay unti-unting nagiging pintuan papunta sa bagong buhay. Tahimik ang hapon nang muling pumasok si Aileen sa kapilya. Ang mga ilaw ng kandila'y kumikislap, at ang hangin ay may halong amoy ng wax at bulaklak na sariwa lamang inilapag sa harap ng altar. Umupo siya sa unang bangko, hawak ang kanyang rosaryo, at sa mahabang sandali, tinitigan niya ang imahen ng Birheng Maria. Matagal din bago niya nasabing muli sa kanyang sarili ang totoo. Sinipa ko siya. Pinagtawanan ko. Ininsulto ko. At gayon pa man tinanggap niya ako. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sa lugar kung saan palaging mabigat noon. Ngunit ngayon, ang bigat ay napalitan ng init. Hindi siya iniwan ng ina na minsan niyang minura. Hindi siya pinabayaan ng Diyos na minsang tinakwil niya. Muling bumalik sa isip niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang pagkawala ni Suisan, ang mga gabi ng pag-iyak, ang katahimikan ng langit na parang wala ng awa.
Ang galit na nagtulak sa kanya na saktan ang isang estatwa. At ang gabing narinig niya ang tinig na hindi dumating para parusahan, kundi para yakapin siya. Ngayon, narito siya, nakaupo sa harap ng parehong imahen na minsan niyang hinamak, at ang tanging laman ng kanyang puso ay pasasalamat. Salamat, bulong niya, luha ang nakangiti. Salamat sa hindi pagtalikod sa akin. Sa labas ng kapilya, patuloy pa rin ang bulong ng bayan. Naririnig niya kapag siya'y dumadaan, ayan na si Aileen, naligaw na. Tinalikuran niya ang kanyang pinagmulan. Nakakahiya. Ngunit hindi na siya natitinag. Sa bawat bulong, naaalala niya ang mga salitang dumampi sa kanyang puso noong madaling araw, hindi ka nalalakad ng mag-isa. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina, si Nanay Rosa, habang nakaupo sila sa kanilang sala. Anak, mahirap para sa akin tanggapin ang lahat ng ito, sabi ni Nanay, nangingilid ang luha. Takot ako sa sinasabi ng mga tao. Takot ako na baka masaktan ka. Pero anak, nakikita ko ang ngiti sa mga mata mo na matagal ko nang hindi nakita. At kung ito ang nagbalik ng buhay sa iyo, hindi ko hahadlangan. Niyakap siya ni Aileen, mahigpit, at doon sila pareho umiyak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang siya may kasama sa kapilya, kundi pati sa loob ng kanilang tahanan. Sa mga sumunod na linggo, patuloy siyang dumalo sa kapilya. Naging pamilyar sa kanya ang mga mukha ng mga kababaihan, at unti-unti, tinanggap nila siya bilang isa sa kanila. Hindi siya tinanong tungkol sa kanyang nakaraan, hindi siya hinusgahan. Doon, natagpuan niya ang isang pamilya na pinagbuklod hindi ng dugo kundi ng panalangin. At sa bawat dasal ng rosaryo, sa bawat paghawak sa butil, mas lumalalim ang kanyang tiwala. Hindi niya alam ang lahat ng misteryo, hindi niya kabisado ang lahat ng dasal, ngunit alam niyang bawat salita ay hinahawakan ng inang hindi siya iniwan. Sinipa ko ang birhen, minsang sinabi niya sa isa sa mga manang matapos ang dasal. Ngunit tinanggap niya ako. Ngumiti lamang ang matanda, hinawakan ang kanyang kamay, at bumulong, ganyan magmahal ang isang ina. At higit pa roon, ganyan ang pagmamahal ng anak niya para sa atin. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa banig, hawak ang kanyang rosaryo, nagdasal siya ng buong puso. Hindi na ito pag-iyak ng paghihimagsik, kundi pananalangin ng pasasalamat. Diyos ko, salamat. Maria, salamat. Hindi ako karapat-dapat, ngunit minahal niyo ako. At kung kaya mo akong tanggapin, wala nang kasalanan na mas malaki pa sa iyong awa. Isang katahimikan ang bumalot sa silid, ngunit hindi na ito nakakatakot. Ang katahimikan ngayon ay puno ng presensya, puno ng pag-ibig. At doon, sa gitna ng gabi, alam ni Aileen na ang kanyang buhay ay hindi na babalik sa dati. Sa barangay, maaaring hindi siya maintindihan ng lahat. Maaari siyang kutyain, husgahan, tawaging naligaw. Ngunit sa kanyang puso, buwang katiyakan, natagpuan niya ang kandungan na matagal niyang hinahanap. Natagpuan niya ang pag-ibig na hindi nagkukulang. At sa huling pagkakataon bago siya pumikit, inulit niya ang mga salitang iyon na ngayon ay naging kanyang patotoo. Sinipa ko ang birhen, ngunit tinanggap niya ako. At dahil sa kanya, natagpuan ko si Kristo. At ngayong hawak ko ang kamay ng isang ina, hindi na ako nag-iisa. If you've made it this far, leave a like and subscribe because news like this, you should be the first to know.